listening and of course studying the Word of God. God bless you today. Let me continue to you about the righteousness of God manifested. The righteousness of God manifested. You know, the righteousness of God is the divine attribute or the nature of God that describes Him as acting always in a way that is consistent with His own character. Ibig sabihin, ito po'y kitang-kita natin sa kanyang pagka-Diyos, ang isang matuwid na Diyos na di pwedeng baguhin kahit nino at di pwedeng ikaila. You know, God, the righteous one, is Himself right, just, and true. Siya po ay tzedek and mishpat. Righteousness is essential to His very being and characterizes all that He does. Lahat po ng ginagawa ng ating Panginoon ay ayon sa kanyang pagiging matuwid. God is morally and ethically right. Lahat po ng kanyang sinasabi sa kanyang salita, ito po'y katuwiran. And He acts only in keeping with what is right and just. Gagawin po niya yan dahil yan po ay tama at gagawin niya yan dahil yan po ay matuwid. This theme is common in Scripture. Kaya nga the Bible says in Genesis 18:25, the judge of all the earth shall do right. Lahat ng kanyang gagawin ay tama. Wala pong ginagawang mali ang ating Diyos. He is a righteous God. To understand it further, the attribute of righteousness that is so characteristic of God denotes in a physical sense, in a human level, sa ating pagmunawa, ito po'y straight. Being straight, tayo mga tao, sinasabi natin, ikaw nga ay magbago at maging matuwid ka nga sa iyong buhay. You know, ito po yung ating human level. In a moral sense, being right. And hence, conformity to an ethical or moral standards. Meron po tayong pinagbabasihan, meron tayong kumbaga panuntunan, being and doing what is right. You know, the one who is righteous lives up to expected obligations. Ibig sabihin, dahil siya'y matuwid, wala siyang hindi pwedeng gawin kundi katuwiran. You know, He acts in accordance with what should be done. And you must not understand, mga kapatid, the idea is that God is bound to some abstract rule external to Himself. You know, na ang Diyos ay meron pa sinusunod na katuwiran din. No. God Himself is right. Siya po ang masabi nating standard. He is the standard. His righteousness is the perfect standard. Nothing less, nothing more. You know, kung nahanap po tayo ng standard sa mundong ito, hanapin natin yung standard ng ating Panginoon. You know, there could be no standard above God. And that righteous standard to which God conforms is Himself. You know, for God to be righteous principally, you know, means that God measures up to Himself and is always all that He ought to be as God. Wala kang pwedeng ibato sa Kanya. God gives Himself His due. This is the original and uncreated justice of divine self-love. Mga kapatid, God is righteous, that His judgments are just. Pagka nanghusga siya, pagka nagbigay siya ng hustisya kahit ano pa man, ay ito po yung matuwid. You know, divine perfection is the righteousness of God. Hindi tulad ng tao, pagka nanghusga ay may imperfection. You know, well, from Romans 1:16 and 17, napag-aralan po na natin ito Sundays before camp. And these two verses, sabi nga ng Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Bakit ganun? Si Pablo hindi siya naiiyak na ipahayag niya ang kaligtasan sa maraming tao. You know why? Because Romans 1:17 says, for there is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sa kaligtasan yan na ipinagkaloob sa atin at ibinabahagi natin sa maraming tao, ang katuwiran ng Panginoon ay yan po ay revealed. Kaya kung naghahanap ka ng katuwiran, o katuwiran ng ano bang klaseng katuwiran yan, ang sabi niya, ang hanapin mo ay katuwiran ng Diyos.
And this morning we jump into chapter 3 of verse 21 of Romans. At ang sabi niya, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. Itong katuwiran ng Panginoon, ito hindi namimili na kung saan ikaw ay Hudyo, ikaw ay Griego, ikaw ay Entil, ikaw ay Pilipino, ikaw ay American, ikaw ay Indian, ikaw ay Pakistani. Ang sabi niya, there is no difference, for all have sinned. Lahat tayo ay makasalanan and come short of the glory of God. Tayo hindi nakakabot sa kalulatian ng Diyos. Hindi tayo nakakabot sa katuwiran ng Diyos. Hindi natin pwedeng tapatan ang katuwiran ng Diyos. Marami kasing mga tao, ang sabi nila, kailangan kong tapatan ang katuwiran ng Diyos sa aking pamumuhay. Wala nang masama. Pero kung ngayon ay gagamitin mo para sabihin mo sa Panginoon, God, I am a righteous man, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God has set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. Mga kapatid, ito nga po yung tanong ni Job. Ito nga po yung tanong ni Job. Sabi niya, how can a man be right with God? How can a man be right or be in the right before God? Paano magiging matuwid ang isang tao sa harapan ng Diyos? Sabi niya, then Job answered and said, I know it is of a truth, but now, should man be just with God? Paano ba ako magiging matuwid sa harapan ng Panginoon? If he will contend with Him, he cannot answer Him 1 of 1,000. Sabi niya, kung magkakipagtalastasan ka sa Diyos, sabi niya, kahit na 1,000 at libo-libong mga pakikipagtalastasan yan, you cannot contend with Him because God is wise in heart. Dahil ang Diyos ay matalino and mighty in strength, who hath hardened Himself against it. Sino magmamatigas sa harapan ng Panginoon and hath prospered? At magmamayabang mo yung kayamanan mo sa mundong ito, which removeth the mountains, pwede niyang tanggalin ang isang bundok, and they know not, which overcometh them in His anger. Ito nga po ang ating Diyos, which shaketh the earth out of her place, and the pillars thereof tremble, which commanded the sun, na ang siya ay inutusan niya ang araw, sumikat ka na ngayon, at pwedeng huwag ka sumikat ngayon, and seated up the stars, which alone spreadeth out the heavens, and treadeth upon the waves of the sea, which maketh Arcturus, Orion, and Pleiades, and the chambers of the south, which doeth great things, past finding out, yea, and wonders without number. For He goeth by me, and I see Him not. Alam mo, ang Diyos na, itong pinag-uusapan natin, ay kasama ko siya, pero although hindi ko siya nakikita. He passeth on also, but I perceive Him not. Behold, He taketh away. Who can hinder Him? Pagka kinukuha niya yung meron sa akin, sabi niya, sinong pwedeng hahadlang sa Kanya? Who will say unto Him, what doest thou? Ano bang ginagawa mo, Diyos, sa buhay ko? God will not withdraw His anger. The proud helpers do stoop under Him. How much less shall I answer Him and choose out of my words to reason with Him? Ito po yung mga katanungan ni Job. Whom thou I were righteous, yet would I not answer. Kahit na ako'y nakagawa ng maraming matutuwid na bagay sa mundo ito, pero hindi ako pwedeng sumagot sa Kanya. Hindi ako sasagot sa Kanya. But I would make supplication to my judge. Ako'y mananalangin, ako'y lalapit sa Kanya, at ako'y makikipag-usap sa Kanya. For He breaketh me. At sabi niya, if I called and He had answered me, yet would I not believe that He had hearkened unto my voice. Alam mo, sa isang Diyos na isang matuwid, ay nakakamangha na ako'y papakinggan niya. He will not suffer me to take my bread, but filleth me with bitterness. If I speak of strength, lo, He is strong. Kahit nasabihin sa Kanya, alam mo, Panginoon, malakas siya at wala akong karamdaman. Pero ang sabi ni Job, mas malakas siya kaysa sa akin. Of judgment, who shall set me at time to plead? If I justify myself, mine own mouth shall condemn me. If I say, I am perfect, alam mo, Panginoon, I am perfect, ang sabi niya, it shall also prove me perverse. Anong sasabihin mo sa Panginoon na isang matuwid na Diyos at sasabihin mo sa Kanya, lalakohin mo pa siya, you cannot fool God na kung saan alam mo, Panginoon, ako'y dami ko nang nagawa para sa iyo, and everything. Ano sabi niya? Kahit nasabihin mo sa Kanya yan, ang sabi niya, He will prove you perverse.
See, though I am righteous, my mouth will condemn me. Though I am guiltless, he will declare me guilty. And when Paul, even Paul, when I know nothing against myself, herein I am not justified. I can bring my case before God. Wala akong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. Amen. 1 Corinthians 4:4. I know nothing by myself, yet am I not hereby justified, but he that judges me is the Lord. Therefore, judge nothing before the time, until the Lord come. Maraming kasi mga Kristiyano ngayon, wala pa naman ang Panginoon, may habang ka, at lahat yung nagmamalaki mo and everything. Sabi niya, bring the light to hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts. Sino bang mag-reveal ng mga puso natin? Anong sabi niya? And then shall every man have praise of God. Darating ang araw, isang araw na kung saan ay sabi niya, i-reveal niya lahat ng puso ng mga tao. At ang sabi niya, ang pagpuri pa rin ay sa Diyos. God is holy and God is judge, and God punishes sinners and God punishes the guilty who are sinners. Kaya nga anong sabi ni Job, how can that change? Paano yan ay magbabago? How can a man be right with God, and particularly a God like this, a God who is vastly beyond me? Paano kung kung i-present ang aking sarili? Na kahit sabihin ko, ang dami ko nang ginawa para sa gawain, ang dami ko nang ginawa para sa iyo, Panginoon, parang sabi niya, I'm going to call you perverse. In the massiveness of God, how can I, this frail, weak, unimportant individual, establish righteousness before such a great and glorious and holy God? Na tayo pang mga, sa sosyedad na sino pa tayo sa mga maraming tao na kung saan hindi naman tayo mayor, hindi naman tayo presidente, hindi naman tayo hari, hindi naman tayo kilala sa mundong ito. Paano pa tayo kung harap tayo sa Panginoon? How can I therefore escape His judgment? And that, by the way, is a basic question that every religion tries to answer. Kaya nga maraming mga religion, ginagawa nilang lahat para, sabihin nila, how can I escape, so I can escape the judgment of God? Ganito ang gagawin ko, and, nang sa ganun, siguro na wala ako sa mundong ito, I end up in the right place when I die. And so many suggestions are made, and all religions and all types and all kinds of basically give the same answer. Ano sabi niya? Hindi mo pwedeng ma-achieve yung righteousness ng Panginoon. So ito ang gawin mo, by your attention to being a good person. Niloloko natin ang ating mga sarili. We perform the necessary religious rituals. Alam mo, ang pinaka-offering ko sa iyo, yung pinakamagandang tupa, Panginoon. At ibibigay ko sa iyo the rites and practices and ceremonies in every grace. You get in the right with God by something you do. Marami pa rin mga Kristiyano, sabi nila, tatanggapin ako kasi dahil kong ginagawa para sa Diyos. Now, they will admit that God is kind. Mabuti naman ang Diyos, mabait siya. And some degree, makikita in varying religions, the kindness of God is more or less a large part of our efforts. Ang nangyayari tuloy ngayon, maraming mga Kristiyano, maraming mga tao, nagmamalaki sa harapan ng Panginoon. But again, take note mga kapatid, the Bible clearly demonstrates and confirms that nobody will ever be made right with God like that. Hindi ka pwedeng matuwid dahil napakadami mong matuwid na ginawa. No one is going to escape judgment and enter into blessing. No one is going to go from being under the disfavor of God. Sasabihin mo sa Panginoon, my own efforts, ito po you recognize mo, we are to find a way to be right with God. It isn't going to be found in us. Kung hahanap ka ng katuwiran, sabi ko nga sa inyo kanina, ay hindi makikita yan sa atin. Is it going to be found in the religions that we invent? Marami kasi mga Kristiyano ngayon, I know the Word of God and everything. They invent a lot of things just to say, this is how we worship God. If there's a way to be right with God, then God's going to have to determine that way because He's the one who is offended. Therein lies the dilemma. Kaya maraming tao nasa dilemma which all religion attempts to answer. And Paul has clearly shown no one can be right with God on the basis of human effort. Ano sabi ng Romans 3:20? Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. Romans 3:21, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God is by faith of Jesus Christ.
Just when man needed righteousness, it appeared in the fullness of time, at this present time, now, the arrival of the Lord Jesus Christ, our righteousness. Kaya nga po, meron tayong sineselebrate ng Jesus Christ every Christmas. Kung katuwiran na hanapin mo, ito na yung arrival ng ating Panginoong Jesucristo. A righteousness. The righteousness of God has been manifested. Kung hanap ka ng mga katuwiran dito sa mundong ito, makikita mo yan sa ating Panginoong Jesucristo. In the person of our Lord Jesus Christ, dearly beloved, the righteousness of man is inadequate. Kung katuwiran lang natin ang pag-uusapan, it is inadequate if we are going to be made right with God. We need another righteousness other than our own. The only way we can be righteous is by something given to us by the divine side. Ito po'y binigay sa atin. Kasi nga hindi tayo makapag-produce ng katuwiran sa harapan ng Panginoon. So kailangan merong magbigay sa atin ito. We need a righteousness equal to the righteousness of God. Kailangan may magbigay sa atin ng katuwiran equal dun sa righteousness ng ating Panginoon. The only righteousness equal to the righteousness of God is the righteousness of God. Nagigets niyo po ba, mga kapatid? Amen. Kung ang katuwiran mo bilang tao ay sasabihin mo sa Panginoon, I am a righteous Lord, hindi naman ako namimerisyon ng aking kapwa, ako'y ginagawa ko naman ang aking obligasyon every Sunday at ako'y tumutulong, ako'y nagbibigay, and everything. The good news is, apart from the law, the righteousness of God has been manifested. Katuwiran ng Diyos ay pinakita niya. This is the only solution. Ito lang ang solusyon sa ating mga gusto nating tapatan ng katuwiran ng Panginoon. Ito lang po yung solusyon. God has to come Himself to our rescue. Kasi kaya walang pwedeng tumapad doon sa katuwiran ng Panginoon. Dahil napakataas. Kaya sabi nga natin last time, hindi lang mataas, ito hindi lang perfect, ito yung napakataas na standard. The very one who gave the law to condemn us must also give the righteousness to save us. Anong sabi ng Isaiah 45 verse 8? Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down the righteousness. Ang sabi ni Isaiah, ito yung panalangin ko, buksan mo ang kalangitan, Panginoon, at ang langit ay baba niya, ang katuwiran na yan, and let the earth, anong sabi niya, open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together. I, the Lord, anong sabi niya, have created it. Kung katuwiran ang pag-uusapan, ako nga ang lumikha dyan. As we look at the righteousness of God, you need to know this for the righteousness that it brings to your own heart. As a believer, we need to know it, that you can declare it to others with clarity and accuracy. Na pagka ikaw ay nagbabahagi ng katotohanan ng salita ng Panginoon, it is very clear, Hindi ka basta magsasalita dito at sasabihin mo sa mga tao, ganito ang sinasabi ng Biblia. It must be clear. And it's same thing with you. Pagkatapos natin dito, ibabahagi mo yan sa maraming tao. At sabihin mo, ito ang katuwiran ng Panginoon. Ano bang katuwiran yan? 2024 na, meron pa bang mga katuwiran dyan? There are 6 elements here of understanding the righteousness of God. Several elements appear on these verses na ating nabasa. The righteousness of God, first of all, is apart from legalism. Number 1. It is apart from legalism. Kung katuwiran lang ang pag-uusapan at katuwiran ng Diyos, it is apart from legalism. Kasi maraming tao legal. Okay, legal tayo. Ito yung batas, ito yung step 1, ito yung step 2, ito yung dito ka, ito yung hindi ka dito. The Bible, wala naman tayong problema kung yan ay sa maganda at sa, ito yung masama. Pero kung yan ay yan ang gagamitin mo para sabihin mo sa Panginoon na ito yung mga ginawa ko, Panginoon.
Sabi ng Panginoon, the righteousness of God, hindi mo yan pwedeng tapatan. It is apart from legalism. Hindi mo pwedeng sabihin, gumising ako ng maaga kanina, Panginoon, at ako'y nagbihis, at ako'y nag-ayos, at ako'y pumunta ng church, at ito nga, ako'y nakaupo, at pagmamalaki natin sa Panginoon na ito'y ayon sa iyong batas, ayon sa iyong ganito. Anong sabi ng Romans 3:21? But now the righteousness of God without the law. Without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Nakakalungkot lang po. Maraming mga churches ngayon, maraming nasasabihan ng mga Kristiyano sila, Christian churches, pero hanggang ngayon ay nabubuhay sila sa batas. Dapat itong gawin mo, dapat itong ganito, dapat itong gawin natin, dapat marami tayong mga ibibigay, mga sakripisyo, mga ganito, para tanggapin tayo ng Panginoon. Mga kapatid, do you understand what I'm saying here? Pupunta ka ng church ngayon, pupunta ka ng church kasi, kasi ako natatakot at ganito, dapat ganito ang gagawin ko. No. You go to church and serve the Lord and worship God there. Hey! Alam mo yun, yung gigising ka ng maaga, alam ko na, ako'y pupunta ng church, ako'y maglilingkod sa Panginoon, ako'y aawit doon with all my whole heart, at bibigay ko sa Kanya, nakakatuwa, masarap ang pakiramdam na ako'y nakapaglingkod ng gano'n, walang namimilit sa akin. Praise God! Masarap maglingkod po sa Panginoon. Lalo kung naintindihan mo kung anong ginagawa natin dito. Amen! Yung mahirap, yung pinipilit mo yung sarili mo. Kasi pag hanapin ako ni pastor, hanapin ako ni ganito, hanapin ako, ba't di mo ito nangyari? Kasi hanapin ka ng Panginoon. Praise God! Praise God! Hindi ba? Kasi yung katabi ko, tiyan mo naman ang damit niya. Ibang kulay ng kanya. Anong klaseng fashion statement niya? Pupunta ka ng church, sino-sino ang mga tinitingnan mo? Hindi ba? Preach! Kasi ayoko siyang makita. Yung iniram niya sa akin, 3 taon na, hindi ba niya binabalik? Hindi ba? The righteousness of God is apart from legalism. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo kasi ito yan. This is an emphatic position. Ito po yung talagang in-emphasize ng Biblia. This is the righteousness of God, not the righteousness of man. Hey! It's not about righteousness of God. It's not about righteousness of God. It is about the righteousness of God. Kaya sabi niya, but now the righteousness of God without the law is manifested. Ito yung pinapakita na nga niya sa atin. Pero ang tao ang sabi niya, kasi gusto ko yung, kailangan meron akong batas na, para, kasi iba yung pakiramdam pagka, batas ang sinusunod ko. While the main subject is the righteousness of God, the emphatic position is apart from the law. Kasi magbuhat noon pa, sabi ng yung mga Hudyo, yung mga Israelita, is by the law. In Romans 5:20, moreover, the law entered, that the offense might abound. It doesn't help. It doesn't help. It inflames sin. Alam mo, kung pag-uusapan natin yung batas, yung mga commandments, yung batas, yung unang tipan, it doesn't help. It inflames sin. It actually, the offense might abound. Habang pinag-aaralan mo yung batas, nakikita mo yung mga offenses. Alam mo, ako pala isang makasalanan na ako'y sa buhay ko'y nagsisinungaling ako. Ako'y nagnanakaw. Ako'y ganito ang ginagawa ko. Kasi pinapakita niya na talaga incites sin. It brings a curse. And the law gives you no help. Kung batas lang ang pag-uusapan, kung sabihin mo na, alam mo, matuwid akong tao, pastor matuwid akong tao and everything. But it doesn't help. This righteousness is apart from the law. Kung righteousness ang pag-uusapan, righteousness of God, it is apart from the law. Isa po sa mga natutunan ko bilang isang ligtas na tao is, when God gave you the salvation that you got, sabi niya, ikaw nga ipinalaya na. There's a freedom in Christ. Bakit
bakit ba sinabi na tayo malaya sa mga ganitong klaseng mga pamumuhay? Sa atin naman ay habang tayo naglilingkod sa Panginoon, ay pilit natin sinisiksik yung ating sarili sa mga dapat ganito, dapat ganyan. Is righteousness apart from the law, without the cooperation of any legalistic effort. Ano sabi ng Romans 4:15? Because the law worketh wrath. Kung batas lang ang pag-uusapan natin, sabi niya, ay talagang galit ang makikita mo dyan. For where no law is, there is no transgression. What we're talking about is the righteousness of God. Ang katuwiran ng Diyos. Hindi mo pwedeng tapatan yan. Na kahit na anong gawin mo, sundin mo yung batas, sundin mo yung, it will not help. Because it is apart without the law. The righteousness of God without the law is manifested. Ito nga po yung emphasis ng Biblia. If anybody is going to be right with God, it is going to be altogether independent from anything any man can do. You know why? Kung bakit ganito po yung pagtuturo ng salita ng Panginoon sa atin. Kasi maraming tao nagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Ang dami na nagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Even tayo mga Kristiyano, I'm a Baptist, ilang taon na kami, ang church namin ay laki, ang laki-laki ng church namin. Makikita mo yung aming ginawa, makikita mo yung aming mga pinagtulungan and everything. At the end of the day, ito iiwan natin dito at wala tayong dadalhin, sabi nga, sa langit. It cannot happen. That righteousness, which is the righteousness of God, sabi nga ni Robert Haldane, he wrote, to that righteousness is the eye of the believer ever to be directed. Ano sabi niya? Tayo mga mananampalataya, dapat ang ating mata ay talagang nakatuon doon sa katuwiran ng ating Panginoon. The righteousness is on that. The righteousness must be rest. Kung katuwiran ang pag-uusapan natin, dapat ang pinagbabasihan talaga natin ay ang katuwiran ng Diyos. On that righteousness must be life. Ang buhay natin ay nakabase sa katuwiran ng Panginoon. Hindi sa katuwiran ni ganito, katuwiran ni ganito, katuwiran ni ganyan, at katuwiran ng, sabi niya, on that righteousness must we die. Kung tayo mawawala sa mundong ito, sige, at the end of ang ating pinakauling hininga sa mundong ito, nabubuhay tayo sa katuwiran ng ating Panginoon. In that righteousness must we appear before the judgment seat. Dala-dala natin ang katuwiran ng Diyos pagka tayo harap sa Panginoon. In that righteousness must we stand forever in the presence of the righteous God. Mga kapatid, nagigets niyo po ba yung ating pinag-aaralan? Amen. We have to turn ourselves completely away from anything of human righteousness. Hindi ko naman sinasabing, okay, basta natin, yung righteousness, Panginoon, magpakalaya ka na, gawin mo ng lahat, at magpakasasa ka sa mga bagay na kung saan, hindi naman natin matatapatan ng katuwiran ng Diyos, at, mataas masyado ito. Wala naman akong sinasabing gano'n. Ito lang tinuturang Biblia na gano'n. Ang sinasabi lang niya, you have to understand na kung yung mga pinagmamalaki mong yung mga katuwiran na yan sa harapan ng Panginoon, sasabihin niya sa iyo, you're for verse. Hindi ba? The greatest error on the planet is made by religious people in following after salvation and heaven based on their own righteousness. Makakalungkot dito, maraming mga tao, pinagbabasyan nila yung katuwiran nila at sasabihin nila sa Panginoon, Panginoon, kailangan ligtas mo dahil ako'y matuwid na tao. This righteousness which is required is apart from the law, mga kapatid. Kaya sabihin mo, I've already followed the 10 commandments and all the commandments that's in the Bible. It is apart from the law nga eh. Ay hindi mo pwedeng pagmalaki. Kasi nga, ang katuwiran ng Panginoon ay hindi, pinagbabasihan ay batas. Number 2, it is built on revelation. Romans 3:21, the Bible says, the righteousness of God is not unknown.
is something that heretofore unknown. Ano sabi niya? But now, the righteousness of God without the law is manifested. Ito yung pinakita niya. Being witnessed, anong sabi niya? By the law and the prophets. Noon pa man, ito po yung nireveal na ng Panginoon. By the law and the prophets. Ito po yung mga Old Testament pa. Ang pinag-uusapan natin dito. Yung katuwiran ng Panginoon, it is manifested noon pa. Being witnessed by the law and the prophets. Kaya merong batas is because there is righteousness of God. The Old Testament never promised that salvation would come by law keeping. Even the Old Testament po ay walang sinasabi ang Biblia na, okay, sundin mo yung 10 Commandments at yung katuwiran ng Panginoon at one day ikaw ay mawawala sa mundong ito ay pupunta ka ng langit. Anong sabi ng Romans 4:2? For if Abraham were justified by works, he had whereof the glory, but not before God. Okay, sabihin na natin marami tayong nagawa sa gawain, marami tayong nagawa sa ating pananampalataya. Pero ang sabi niya, kung ito'y justified by works, he had whereof to glory, but not before God. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yun sa Diyos. Or what said the scripture? Ano ba sinasabi ng banal na kasulatan? Abraham believed God. Ano sabi niya? And it was counted what? Unto him what? Righteousness. Nananampalataya siya, naniwala siya sa Diyos at it counted to him righteousness. Katuwiran. Tapos pagmamalaki mo na ikaw ay maraming ginawa, ikaw ay maraming, Pero ang ginawa lang ni Abraham, naniwala siya. Nanampalataya siya sa Diyos. And it counted unto him righteousness. Diba? Ano sabi ng Romans 4:6? Even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. Diba? Hindi ba siya niya na marami kang ginawa, marami kang, utos na sinunod and everything. Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven. Na tayong mga makasalanan na tao ay pinatawad tayo ng Panginoon whose sins are covered. Ano sabi niya? Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Hindi nga po ba? Tayo mapagad. Dahil kung sarili lang natin ang ikukumpara natin sa katuwiran ng Diyos, hindi tayo aabot. Come short of the glory of God nga tayo. It is by God's wisdom. That's never what the Old Testament taught. The ceremonies and the practices of the Old Testament could not give life. 2 Corinthians 3:6, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. The letter na pinag-usapan po natin dito, yung law. Di ba nga, pagka sumusunod ka sa batas, hindi mo nga alam kung saan ka tatayo. Dito ba ako sa kaliwa, dito ba ako sa kanan. Di ba? Matutulog ka na lang, ano bang ginawa ko? Ganito. Di ba? Tama ba yung ginawa ko? Wala namang masama na i-check mo yung sarili mo kasi tinuturo niyo yung Biblia. Examine yourself. Pero kung pagbabasihan mo sa buhay niyo, dapat ganito ka, wala ka nang, hindi ka na pwedeng makakabang ng takot ka na, ano ba ito? Step 1 ba? Di ba? Pagka step 2, itong ginawa ko, papagalitan ako. Pagka-away kami, hindi mo nga alam kung saan kami pasto. Amen po ba? Amen. Parang yung tinutulugan nyo na ako. Pero pa akong isa. Praise on. Number 3, it is acquired by faith. Ito pong katuwiran ng ating Panginoon. Ito po yung nakukuha natin dahil sa ating pananampalataya. Ano sabi ng Romans 3:22? Even the righteousness of God, which is what? By faith of Jesus Christ unto all and upon all that them that believe. For there is no difference. Gusto mo ma-acquire yung katuwiran ng ating Panginoon? Sabi niya, it's only by faith. Because Abraham believed and it counted unto him righteousness. Noon pa, Old Testament pa lamang, pananampalataya na po. Gaano ba kalaki? O sabihin natin, paano ba yung pananampalataya mo sa Diyos? Ito ba yung nakabase sa batas? Ito ba yung nakabase sa mga ginagawa mo na, ito yung ginawa ko, Panginoon, ito yung i-consider mo akong matuwid, Panginoon. No, sabi ng Biblia, it's only by faith.
Even the righteousness of God, he says again, repeating from verse 31, through faith in Jesus Christ for all those who believe. Again, the righteousness is the righteousness of man, but it's the righteousness that belongs to God. Wala po tayong pwedeng pagmalaki, mga kapatid. Kung katuwiran lang natin ang ating sasabihin na, ako'y damit na damit sa Panginoon, kaya lumaki ang church na ito dahil sa aking katuwiran, sa aking mga inambag, sa aking mga ganito. Ano sasabihin ng Panginoon? You're perverse. Now, it cannot be attained through works because no man has the capability of performing the righteousness of God. Kung tayo lamang, hindi natin, katuwiran ng Diyos, paano ba? Kaya nga sabi ni Job, how can a man be just in the sight of God? It cannot come through works. If it is God's righteousness, it cannot by anything we do. Kasi tinatapatan natin lagi ang katuwiran ng Diyos sa mga ginagawa po natin. Kaya maraming tao, in the church, ang ihabang, mapagmalaki, kapag wala ako dyan, ay hindi naman tatakbo ang church na yan, ako ba, yata ang pinakamalaking binibigay dyan sa church, and, ako ang pinakamagaling na kumanta dito, and lahat na lang, Reason. O ikaw na lahat. Diba? It comes through faith. Itong katuwiran na ito dahil sa pamamagitan ng pananampalataya. Romans 4:5. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Ano sabi ng Romans 5:1? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya nga payapa tayo. Kasi alam natin yung katuwiran ng Diyos ay hindi natin mahihigitan. Kasi nga naman, ang mundong ito, tayo nasanay. Sa mga advertisement pa lang, dapat meron man ng ganito, dapat meron man ganyan, para may pagmalaki ka. You can fit in the society and everything. Fitting ka nga sa society. Pero sa harapan ng Panginoon, sabi ko nga po sa inyo. Paano naman? Ephesians 2:8-9. For by grace are ye saved through faith and that not of yourself. It is the gift of God. Ito yung regalo ng Panginoon sa atin na hindi mo kailangan tapatan, hindi mo kailangan bilhin. Sabi niya, ito yung regalo ng Panginoon binibigay sa iyo, libre. Ano sabi niya? Not of works. Bakit? Lest any man should boast. Kasi maraming tao ngayon, even the church, nagmamalaki na. Dahil yung ginawa para sa gawain ito and everything. Mga kapatid, faith is the instrument by which we receive the gift of God's righteousness. It's simply by believing. Napakasimple na nga. Sabi ng Panginoon, manampalataya ka, maniwala ka. Pero ikaw naman, hindi sapat ang maniwala lang. Kaya maraming mga tao sabi nila, hindi sapat na ako itanggapin ko lang si Kristo sa puso ko at ako'y ligtas na. Yun nga ang paraan ng Panginoon Sabi niya, ang Panginoon, Yesu Kristo na nga ang napako sa krus, pinahiya siya sinampal, siya pinagdudurangan, everything. Siya na nga gumawa ng lahat Ikaw nga, sabi nga nila, maswerte tayo. Mapalad tayo. Dahil, ang gagawin lang natin Panginoon, naniniwala ako na ang Panginoon Yesu Kristo ay namatay para sa aking kasalanan. Isa, so simple, ayaw mo ba yun? O gusto ba natin na lahat tayo maghahanap ng tupa dyan na pinakamaputi, pinakamalinis? At pagkatapos pupunta tayo dito, lahat ng dugo ay natin, yung mga leg and everything. Tapos mangangamoy dito, gusto mo ba yun? Ang ganda-ganda ng suot mo, tapos mangangamoy ka ng dugo ng isang tupa? Hindi ba? Sabi talaga, it's very simple. Believe. Diba? Diba? Ba't kailangan pa natin pahirapan ang ating mga sarili? You just believe. Speaking of Abraham, Romans 4:20, he staggered not at the promise of God through unbelief. Ang sabi niya, even sa kanyang pananampalataya, sabi niya, hindi naman siya nabuhay na, hindi ako naniniwala sa Panginoon. Ako ang pananampalataya, napakababa, malamig ang aking pananampalataya ngayon, I staggered and everything. Ang sabi niya, he staggered not at the promise of God through unbelief. Yung pangako ng Panginoon sa akin ay hindi nagbabago. Ito po ay isa lamang, but was strong in faith, giving glory to God. Kapatid, ito nga po yung dapat natin gawin. Na tayo malakas sa ating pananampalataya. Na everything na tayo ginagawa, nagbibigay ng kalulatian sa Diyos. Di ba? Minsan pupunta tayo dito, alam mo, taxi pa nga lang, nag-iinit na ang ulo ko. Di ba?
Ang tagal-tagal mo naman. Kung kailan tayo pumunta ng church, ang dami-dami mong ginagawa and everything. Di ba? Sasakay ka na lang ng mag-away. Tapos pagdating mo dito, ay nako, imberang ako. Sabi niya, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what He had promised, He was able also to perform. Kasi yung Panginoon, yung binigay niya sa akin, naniniwala ako na ito'y bibigay niya sa akin. That's divine faith for us, man. That's faith. It's not unbelief. Ang pananampalatayang pinag-uusapan, it's not unbelief, but a strong belief that gives glory to God. Ang pananampalatayang meron ka ay malakas na pananampalataya na nagbibigay ng kalulatian sa ating Diyos. Amen. And how do you do that? By believing. Doon sa mga pangako ng Panginoon sa iyo. Ang pangako ng Panginoon, ako'y magiging tapat ng pagpapalain niya. And how do you receive the righteousness of God? By believing in the promise of the gospel, and He will give you His righteousness if you put your trust in Christ. You know, this is a check para sa ating puso at isipan. Ano ba yung aking pananampalataya? You know, it was true of Abraham. It was true of David, and it's true for everyone. Kapag ka nanampalataya ka, ang katuwiran ng Panginoon ay ibibigay niya sa iyo. Romans 10:4. For Christ is the end of what? Of the law. For what? Righteousness. To what? To everyone that believeth. Amen. You can do that in Romans 10:9, 10, 11. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be what? Be saved. You know, ang basehan po ng kaligtasan ay hindi dahil napakabuti mong tao. Hindi dahil napakamatulungin mong tao. Hindi dahil ikaw ay palasimba, ikaw ay religyoso and everything. Ano sabi niya? Confess mo lang. Manampalataya ka ng Kristo ay nabuhay sa mga patay at buksan mo yung puso, tanggapin mo siya bilang sarili ng Diyos tagapagligtas. When is the last time that you prayed for that? For with the heart, ang sabi niya, man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, whosoever believeth on Him shall not be ashamed. It is sola fide, sola Christus, and sola gratia. By faith alone. Many people have a false faith, you know. Maraming mga tao, yung pananampalataya, ano bang false sa Tagalog? Hindi totoo. Hindi tunay. You know, it is exhibited in the New Testament by people who have a superficial interest in Jesus and eventually walk away. Ito po yung mga tao na kung saan isang, pagsubok lang, wala na. Ano sabi ng John 6:51? I am the living bread which came down from heaven. If any man eat this bread, he shall live forever, and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life to the world. The Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give has his flesh to eat? Then Jesus said unto him, verily, verily, truly, truly, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life in you. Kung sino man nakakain ng katawan na ito at inumin niya ang dugo, has eternal life, and I will raise him up the last day, for my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him. Kung kausap mo ang Panginoong Jesucristo, sasabihin niya sa'yo, kainin mo yung aking katawan, at inumin mo yung aking dugo, at ikaw naman ay sabihin mo, di ba? Anong sinasabi mo sa akin, baka kainin ko? As the living Father has sent me, and I live by my Father's soul, that eateth me, ang kakain sa akin, even shall he live by me. This is the bread which came down from heaven, not as your fathers did, if man and are dead. He that eateth of this bread shall live forever.
These things said he in the synagogue as he taught in Capernaum. Many therefore of his disciples, when they heard this, napakabigat na pananalita ito, said, this is a hard saying. Who can hear it? And Jesus knew in himself that these disciples murmured at it. He said to them, na-offend ba kayo sa sinasabi ko sa inyo? What? And if you see the Son of Man ascend up where he was before, it is the Spirit that quickeneth. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Yung katawan, it profited nothing. Ang mga sinasabi ko sa inyo, the word that I speak unto you, they are spirit. And they are life. Hindi ko literal na sinasabi sa inyo ito. Ang mga sinasabi ko ay mga spirit at buhay. But there are some of you that believe not. May iilan sa inyo. Hindi naman kayo talaga nananampalataya. For Jesus knew from the beginning whom they will not believe, not and we should betray him. And therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Katuwiran ng Panginoon. Tapos sasabihin mo sa akin, believe lang. Ang dami ko nang nagawang katuwiran sa aking buhay. Ano sabi ng Panginoon? What I'm saying is the Spirit and life. Okay, you can walk away. Sabi ko, pinag-aaralan ko to, sabi ko, you can walk away. Umalis eh. Pwede ka umalis. Ano sabi ng John 8:31? Then said Jesus to those Jews which believe on him, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Kung magpapatuloy ka sa aking salita, sabi niya, ikaw ay aking disipulo, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. 1 John 2:19, they went out from us, but they were not of us. Ay sila yung nawala, dahil naman talaga hindi sila sa atin. For if they had not been of us, they would not no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Kaya sabi ko nga, okay, kung hindi ka na bless dito, umalis, pwede kang umalis, pwede kang, kahit na hindi ka na pumunta dito. But it's not my word, mga kapatid. It is the word of God. Kung ako lamang, gusto ko bang ikaw ay mawala dito sa ating ginagawa dito? Hindi naman yan ang puso ko eh. Pero ito po yung salita ng Panginoon na talagang pinapakita sa atin. Kung hindi ka dito, sabi ng Panginoon, they were not of us. It's very clear. 3 taon ka nang pinafollow up, 5 taon ka nang sinasabihan na dito. Pagkatapos, bakit? Kasi nakabase tayo. Pagka kailangan ako kasi ni Pastor, hindi lang ako pinapansin. Pagka hindi ako kailangan ni Pastor, hindi ako pinapansin. You're not coming here because you're serving me. You're serving God. Now, there's false faith. Ika nga. Baka yung pananampalataya mo hindi tunay. It's not true. It's not a saving faith because true and saving faith remains. Kung tunay yan, at ang sabi nga natin, yan ay talagang ligtas ka, you will remain. At ang tunay na pananampalataya na yan, it grows, it flourishes, and it manifests itself in evidence of a transformed life. At makikita yung pagbabago nung last year. Ibang-ibang buhay mo ngayon kaysa noon. Kasi nga ligtas ka, tunay kang ligtas. Amen. Romans 6:17, but God be thanked that ye were the servants of sin noon, but ye have obeyed from the heart the form of doctrine which was delivered you. Yung binigay sa iyo, na binahagi sa yung salita ng Panginoon, being made free from sin. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Nung tinanggap mo si Kristo bilang sarili mong Diyos tagapag, you are free from sin. Pero tayo, sinisiksik natin ang sarili natin sa kasalanan, buhay ng mga. Hindi nga, sabi nga ng Panginoon, being then made free from sin, ye became what? The servants of righteousness. Amen. That's the evidence of real salvation, mga kapatid. And I'm done here. So, pagod na akong kakasigaw dito. Praise on. Amen. We're done here. But next Sunday, I'm going to discuss to you the rest of the elements. Now, it is very essential that when we proclaim that righteousness,
which is available to those who believe God's promise in Christ. Kaya dapat po ito'y klaro. Yeah. Hindi tayo nagsasabi dito, dapat matuwid ka, dapat ganito ang ginagawa mo, dapat ganyan ang ginagawa mo. Bakit ba natin ginagawa ito? I know we are clear. It's the righteousness of God. Hindi natin pwedeng tapatan ang katuwiran ng Panginoon. Kundi, tayo magpapakumbaba dahil itong katuwiran nito binigay sa atin. At ito'y pangalagaan natin. Mga kapatid, for all those who believe, there is no difference. Kaya walang pwedeng magmalaki sa harapan ng Panginoon. Next point natin, it is provided for all. Pero yan ay bibigyan ko ng diin next Sunday. At the rest ng ating, these are 6 actually. So nakatatlo tayo ngayon, tatlo next Sunday. Napakaganda po nito. At habang papalapit tayo dun sa kantata natin Kapaskuhan, sabi ko yung ating message next week. Talagang masarap. Masarap. Pag-aralan po ito. Romans 3:21, the Bible says, "But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, the righteousness of God." Revealed, manifested. Napakaganda po nito. Tayo pong lahat ay tatayo sa all stand up please. So we bow our heads and close our eyes. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you, Lord. Maraming salamat po sa katuwiran ninyo na kung saan ay we come short of it, Panginoon. But because of the Lord Jesus Christ, because of your grace, ito pinirigalo niyo po sa amin. Wala na po kaming gagawin, Panginoon. Ito'y kami, buksan namin ang aming puso. Kami magsisi ng aming kasalanan. Tanggapin ka namin. Ang sabi niyo nga, ito'y ibibigay niyo po sa amin. Wala po kaming pwedeng ipagmalaki. Not of works, lest any man should boast. But it is your righteousness, O Lord. We thank you because we have heard it today. Ang katuwiran po ito. Hindi po namin pwedeng tapatan. Hindi namin pwedeng baguhin. At hindi namin pwedeng ikaila. But the only thing we can do is believe. At sabi niyo nga po, pagka ikaw yung nanampalataya, you're freed from sin. Pati natin pagbulay-bulayan ang ating puso at isipan ngayon. Mga kapatid, kaibigan, maaring yung ating pagkaunawa sa katuwiran ng Diyos ay pwede nating tapatan. Kaya iba-iba yung mga kabutihan na ginagawa po natin sa ating. Wala namang masama na gumawa ng mabuti. Pero kung yan po ay gagamitin natin para itapat sa katuwiran ng ating Panginoon. Sabi nga ng Diyos, tatawagin tayong perverse. Dahil yan po ay hindi sasapat sa kalulatian ng ating Panginoon. We come short of the glory of God. And to have that righteousness is just you. Open your heart. Believe. You receive the Lord Jesus Christ. Habang nabubuhay ka sa mundo ito, magawa mo yun. Dahil pagkatapos ng buhay nito, hindi mo na pwedeng balikan. Na pumunta dito at buksan ang puso mo, tanggapin. Ngayon pa lamang, now is the day of salvation. Meron pong lalapit sa inyo, mga kapatid namin sa pananampalataya. Huwag po kayong mahiya. Pwede niyong lapitan. Yung mga kapatiran po namin dito. Tanong, kayo mananalangin. Tanggapin niyo si Kristo bilang sarili ng Diyos. Be sure na kahit anong oras ka mawala sa mundo nito, sa langit ka pupunta. Ito po yung pag-check sa ating mga sarili. And if you have decided to receive Christ in your heart, ikaw ay isang mananampalataya, huwag kang ma-staggered dun sa mga pangako ng Panginoon sa iyo. Magpatuloy tayo. Patuloy tayo maging tapat sa Kanya. God has spoken to your heart, you pray. You pray. Ikaw ay manalangin. Kausapin mo ang Diyos. You tell God, Panginoon, I thought pwede kong tapatan ang katuwiran mo sa aking buhay. Help me believe first. And everything will follow. Speak
We can find a partner. Tayo po'y mananalangin sa bawat isa. Find a partner. Let's pray for each other.